Hi guys! Ngayon naman po ay magkukwento ako ng mga kaabang-abang na kaganapan sa prinsesa ng City Jail. Dahil nga hindi pa rin kinakausap ni Kuya Saver nyo itong si Ate Princess nyo, kaya naman naisip nitong puntahan itong si Lailani para sabihin ang nangyari pagkatapos niya itong kuhanan ng video greetings. Tara, sabay-sabay nating saksihan at kaabang-abang na kwento ng ating prinsesa na si Princess na malang fairy tale ang takbo ng buhay niya. Samantalang matapos ang huling klase nitong si Ate Princess nyo ay hindi muna ito pumunta sa tindahan ni Ate Shirley nyo dahil may mahalaga itong inunang puntahan bago ito tumuloy sa trabaho nito sa tindahan ni Ate Shirley nyo. Dito nga, nang nakapasok na siya sa lugar kung nasaan naglalagi itong si Lailani ay sinabi sa kanya na maghintay muna ito ng ilang sandali dahil tatawagin muna nila ito. Kaya naman, nang nalaman itong si Ate Princess nyo na hinihintay na ito ni Lailani, ay pinuntahan niya na ito. Dito ay nagpakilala siya dito na siya ang kaibigan ni Kuya Saver nyo na humingi ng video greetings. At sinabi niya dito na kaya madali niya itong nakilala dahil kilala ito ng kanyang tatay Dado. Dahil ito ang dating manager ng tinutuluyan niya. Dito ay masaya nagtanong itong si Lailani sa ating bida kung nagustuhan ba ng kanyang munting prinsipe na si Saver ang ginawa niyang pagbati dito nung kaarawan nito. Pero itong ating bida na si Princess ay may lungkot sa mga matang sinabi niya na kaya siya nakipagkita dito ay para ipaalam sa kanya na hindi naging masaya itong si Kuya Saver nyo sa ginawa niyang paghingi dito ng birthday greetings dahil nakita niya na hindi pa ito handa makita muli ito ni Saver, si Lailani. Dahil simula nang nakita nito, ang ginawa niyang pagbati ay naalala nito ang lahat na nangyari sa kanila. Dito ay sinabi ni Ate Princess nyo na sobrang umiyak itong si Kuya Saver nyo dahil nakita niya sa bawat pagpatak ng luha nito ang sakit na nararamdaman nito mula na nakita niya muli si Lailani at sobrang nagkamali ito sa kanyang ginawa. Kaya naman, laking gulat itong si Ate Lailani nyo na anak pala ito ni Dado na dating nagbabantay sa kanila. Dito ay tinanong niya kung kamusta na ang tatay nito at hindi rin ito makapaniwala na hindi pa rin pala handa ang Kuya Saver nyo na makita siyang muli. At dahil ang akala niya pagkatapos ng ginawa niyang birthday greetings ito na ang simula para unti-unti silang muli magkaayos. Dahil sa tagal na nagkalayo sila ay alam niya na ito na ang naging dahilan para maging malayo ang loob nito sa kanya. Dahil ang pangarap lang niya ay makasama muli si Kuya Saver nyo at na maparamdam niya dito kung gaano niya ito kamahal at gusto niya na bumawi dito sa mga taon na hindi niya ito nakakasama. Kaya naman itong Ate Princess nyo, tinanong kung ilang taon na ba silang nagkalayo ni Kuya Saver nyo. Dito nga ay sinabi nitong mahigit 2 dekada na simula na hindi nagkita ito at saka si Kuya Saver nyo. Kaya sobrang na-miss niya na ito sa bawat araw na pinangarap niya na makasama itong muli at maiparamdam dito kung gaano niya ito kamahal at gusto niya na itong makasama muli. Kaya naman itong ating bida ay nagbigay naman ng isang pangako na gagawin niya ang lahat para makausap muli si Saver. At baka maaari rin niya itong matulungan na maging malapit silang muli ni Saver. At maipaliwanag dito kung gaano niya ito kamahal at kung gaano niya ito gustong makasama muli. Dahil sa mga nakalipas na panahon ay hindi niya ito nakalimutan. Dahil sa bawat araw na naghihintay itong magkita silang muli. Kaya naman nasabi itong ating princess nyo na gagawin niya ang lahat para magkausap silang muli at maipaliwanag ang nangyari sa birthday nito. Kaya naman nagpaalam na itong ating princess kay Lailani. At mahigpit itong niyakap nitong ni Lailani. At sinabing kahit papano may isang kaibigan itong si Saver na kasimputi niya. Gagawin ang lahat para maging malapit silang muli. Dito ay nagbilin itong si Lailani na sana maging maayos na silang muli ng pinakamamahal niya si Saver at ikamusta na rin siya nito sa tatay Dado niya. Kaya naman, nang nakauwi na itong ating bida si Princess sa kanilang bahay, ay agad niyang kinuwento sa kanyang tatay Dado ang naging pagkikita nila ni Lailani. Dito ay sinabi ng ating bida na matagal na palang hindi naayos sa mga papel nito dahil umabot na ito ng mahigit 2 dekada na walang nag-aayos ng papel nito. Kaya naman itong tatay Dado nyo ay biglang naalala ang kalagayan ni Lailani.
ang kalagayan ni Leilani dahil sa tagal ng panahon ay walang gumawa ng paraan para maging maayos sa mga papel nito. Dito ay sinabi niya sa ating bida na titignan niya ang kanyang magagawa kung matutulungan niya itong si Leilani para maging maayos sa mga papel nito. Kaya naman itong ating bida ay masaya nagpasalamat kay Tatay Dado niya. Dito ay sinabi niya na malaking tulong para kay Leilani kung tutulungan nila itong makasama muli si Kuya Xavier nyo. Dahil baka sa muling pagsasama nila ay maging dahilan para maging kaayos sila mag-ina at magkasama muli. Samantala, sa opisina naman itong si paring Raymond nyo ay hindi pa rin alam ang gagawin dahil sa mga nangyari sa kanilang mga eroplano at sa mga papalitan nilang nasirang parte nito. At hindi nila alam kung matutustusan pa nila ang malaking gastos na kakaharapin na kanilang negosyo dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang nahanap na mamumuhunan. Dito ay tinawagan nitong si paring Raymond nyo si Lola Sonia nyo. Dito ay sinabi niya ang kinahaharap ng kumpanya nila ngayon. Kahit ayaw man nilang papasukin sa buhay nilang muli si Divina, Ate Divina nyo ay wala silang pagpipilian ngayon. Dito alam nilang si Divina lang ang sagot para hindi tuluyang malugi ang kanilang negosyo. Kaya naman itong Lola Sonia nyo ay sinabing kailangan na nilang tanggapin ang inaalok ni Ate Divina nyo na maging parte ng kumpanya nila bilang isa sa mga namumuhunan. Dahil kung hindi nila tatanggapin ang inaalok nito ay tuluyan na malulugi ang kanilang negosyo. Kaya naman itong Ate Shirley nyo, kahit ayaw niya pumayag na maging bahagi ng negosyo nila si Ate Divina nyo, ay wala na siyang magagawa dahil hindi pwedeng malugi ang negosyo nila pag hindi siya pumayag. Kaya naman, sinabi nitong Kuya Raymond nyo na pumapayag na itong pumasok sa kumpanya nila si Ate Divina nyo para hindi tuluyang malugi ang negosyo nila. Kaya naman itong Lola Sonia nyo ay sinabing tatawagan niya agad itong si Ate Divina nyo para makipag-meeting sa kanila. Kaya naman ng araw na makikipagkita na sila Ate Shirley nyo kasama sila Raymond at Lola Sonia nyo ay nasa mukha pa rin ni Ate Shirley at Raymond na hindi sila lubusang masaya sa nangyayaring pagpasok nitong si Divina sa kanilang kumpanya. Kaya naman wala na silang nagawa na sinabi ni Lola Sonia nyo na parating na itong si Ate Divina nyo. Dito ay masayang may mga saya sa mga labi ni Divina na pumasok siya sa meeting area nila. Dito sinabi nitong masaya itong maging parte ito ng kanilang negosyo at magtutulungan sila para gawin mas maganda ang kanilang airline at mas malaki para makilala ito ng lubusan. Dito, si Ate Shirley nyo ay nakatingin lamang sa masayang ipinapakita nito at may sa mga sinasabi nitong plano na pwede nitong gawin sa kanilang negosyo. Na pati itong si Lola Sonia nyo ay pinapakita ang suporta kay Ate Divina nyo sa lahat ng mga plano nito. Kaya naman itong si paring Raymond nyo ay nakatingin pa rin sa kanyang asawa dahil iniisip nito ang nararamdaman niya ni Shirley. Isang kaabang-abang na naman po istorya ang ating natapos at susubaybayan muli. Kaya naman po kung nagustuhan nyo ang aking storytelling maaari ng ating prinsesa na si Princess, ay maaari po ba kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa lahat ng aking ina-upload. Thank you and God bless you in my next vlog. Bye!